Ganito ka-excited ang mga nagbabantay sa larangan ng politika na malaman at subaybayan kung sino ang mga maglalaban laban sa pinakamataas na posisyon sa bansa matapos ang kasalukuyang liderato ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Jr. Sino-sino nga ba ang mga pinag-uusapan na papalit kay Presidente Marcos? Kung ang hanay ng mga nasa posisyon ang pag-uusapan, unang papasok sa eksena si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio dahil nga sa katotohanan siya at siya lamang talaga ang pwedeng pumalit kay PBBM sa sitwasyong hindi na nito kayang pamunuan ng pamahalaan kung ang saligang batas ang pagbabatayan. Pero kahit na pag-usapan ang hanay ng mga posisyon sa pamahalaan, lumulutang pa rin ang pangalan ng Vice-Presidente dahil nga gusto daw niyang ipagpatuloy kung ano man ang naumpisahan ng kanyang tatay na si ex-President Rodrigo Duterte. Lalo pa nga't napapabalitang ang sinasabing presidential ambition ng Vice-Presidente ay tinutukuran ng dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na kung babalikan ang history sa politika ay talaga namang kakaiba ang naitala. Ang tanong ngayon ay sino ang pwedeng ipantapat kay VP Sara Duterte? Kung sa tikas, personalidad at pagiging street smart din lamang naman ang pag-uusapan, sa palagay ko ay uubrang ipantapat sa kanya si Senador Lito Lapid. Kung kasaysayan at kasaysayan din lamang naman kasi sa politika ang pag-uusapan, hindi pa natalo itong si Lapid sa kanyang baluarte at kaya lamang ito nawawala sa pwesto ay dahil natatapos ang termino. Ang bali-balita nga ngayon sa Pampanga ay bantay sarado si Senador Lapid ng mga Pineda ng Pampanga sa pangambang labanan sila nito sa gubernatorial elections. Balik sa posibilidad na Duterte-Lapid face-off sa 2028 presidential elections, mukhang mayroon ding malakas na pagkukunan ng boto ang senador dahil sa mga impormasyong aking nakalap, bukas na bukas palagi ang kanyang tanggapan sa kahit na sinong individual o grupo na nangangailangan ng tulong o pag-alalay. Literal na may busilak na kalooban nitong si Lapid kung ang mga malalapit sa kanya ang kakausapin at tatanungin sa pagkatao ng mambabatas. Kung mga panukala at panukalang naging batas ang pag-uusapan, hindi rin magpapaiwan sa kangkungan itong Lapid dahil kahit na hindi siya masyadong nagsasasalita sa plenaryo at mga pagdinig sa Senado ay mismong ang listahan ng institusyon ang magpapatunay ng kanyang mga nagawa. Higit sa lahat, natural na malapit at may appeal sa tao itong si Senador Lapid. Sana po kayo ay mga okay, ha? Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, kung napapansin nyo talaga, hindi tumitigil ang mga naninira kay VP Inday Sara. Alam naman natin, ng paninira nila ay related na doon sa eleksyon sa 2028 pa. Kaya bagamat ang paninindigan ni VP Sara ay napakatagal pa ng 2028 para mamulitika, kinakailangan naman sagutin ni VP Sara ang mga pinupula sa kanya dahil ito naman ay mga walang basihan. Ulitin ko lang po, ha, ang pinupula nila sa kanila, una yun, napakadaming VPSG daw. Paano hindi dadami? Ang dami naman trabaho ni VP Sara. BP, Department of Education Secretary, co-chair ng NTF-ELCAC, at saka presidente ng SIMEO. Yung pangalawa, yung tinasabi nila na intelligence fund daw na walang line item nung 2022 budget, nung bago siya na BP, dahil yan daw ay budget pa ni BP Leni. Ang kasagutan naman dyan, sinabi ko na, yung kaso ko, na si Belhica ang aking petitioner doon sa DAP, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman masama na kapag patapos ng taon galing sa savings, ay maglipat ng pondo ang ehekutibo basta ililipat niya doon sa kaparehong branch of government, sa ehekutibo din. So ang nangyari, naglipat from contingency fund ng presidente, linagay doon sa line item na confidential fund na dati walang pondo. Wala pong labag dyan sa saligang batas dahil ang Vice President naman ay kabahagi rin ng executive branch. Pero walang tigil ang banat kay VP Sara. Naalala ko tuloy yung mga panahon na tumatakbo ng presidente rin si VP Binay. Ganyan din ang ginawa ng mga kakatunggali ni VP Binay, hindi siya tinigilan. Ang diferensya, yung si VP Binay dati hindi humarap sa Senado. Pero si VP Sara naman humarap sa Kamara at saka sa Senado kung saan ilinabas ng mga issue nito. At hindi tumatahimik si VP Sara, hindi gaya ni VP Binay na ni minsan ayaw sagutin yung mga paratang sa kanya. So sa tingin ko naman, bagamat maaga nagsimula ang mga kalaban katunggali ni VP Sara sa 2028, ang pagkakaiba nung smear job kay VP Binay, ito humaharap sa Kongreso, humarap sa Senado,
dahil abogado at sinasagot punto por punto ang mga aligasyon. Now, ang tanong, sino-sino bang nasa likod nitong si BP Sara? Well, siyempre, ang talagang numero uno sa Kamara de Representante, Franz Castro, Alliance of Concerned Teachers. O, sino ba si Franz Castro? Well, sabi po ni Inday Sara nung Marso, nung inatake ng mga NPA, isang eskwelahan sa Masbate, nakakabingi sa katahimikan ang Alliance of Concerned Teachers na hindi nila binatikos at kinundena ang pag-atake, ang pagpaputok ng NPA na malapit sa paaralan na naging dahilan para mailagay sa imbulto yung buhay ng mga estudyante. At ang sabi ni Inday Sara, ang katotohanan niyan ay talagang ang ACT daw ay merong kaugnayan sa CPP-NPA. Ngayon sa akin, walang masama na magkaroon ng kaugnayan sa Communist Party. Yan po ay legal dahil doon panahon ni Cory Aquino, tinanggal na po yung anti-subversion law. Hindi na po kasalanan ang maging member ng CPP. It is no longer a crime to be a member of the Communist Party of the Philippines. Pero ang krimen ay yung pagsuporta po sa mga pumapatay ng kapwa Pilipino. At yan po yung No People's Army. Kaya nga po, nung inatake ng No People's Army ang eskwelahan na malapit dyan po sa Masbate, ang tanong, bakit hindi nagsalita itong Franz Castro? Dahil sabi ni VP Sara, kasi nga, sympathizer sila ng mga pumapatay sa kapwa Pilipino. At kung iisipin mo, oo nga naman, no? At saka alam mo, ako, may karanasan po ako, ha? Kaya ako, hindi po ako red tagging dahil meron akong sariling karanasan. Ako po, at age 14 na recruit ng KM, Kabataang Makabayan. Anong Kabataang Makabayan? Yan naman yung youth arm ng CPP-NPA kasi marami silang mga legal fronts na tinatawag. Although KM talaga, hindi rin yan legal. Pero marami silang mga hanay. Bumubuo sila ng mga grupo sa hanay. At sa Kabataan Makabayan yan. Galit na galit sila sa akin dahil ako yung unang-unang tumiwalag sa kanila. Pero nung ako'y miyembro, tuwan-tuwa sila kasi 13 years old pa lang, ang galing magsalita, no? Ang galing talagang magkondena ng diktadura. Talagang bilib na bilib sila sa akin. Pero ako naman, lumayas ako doon kasi sabi ko, bakit ganito itong mga ito? Pati ang sasabihin ko, dinidikta. Ako'y pinahalal nila doon sa Freshman Council ng UP. Bakit pati agenda ko as Freshman Council, dinidiktahan nila? Pero tinatanong ko, sino ba yung mga yan? Hindi ko naman alam kung sino. Kumbaga, ang nagdidikta sa akin, centralized leadership, kasi ganyan yung mga Maoist. Tapos, hindi naman nagpapakilala kung sino sila. Sabi ko, pwede ba naman yun? Dinidiktahan ako ng mga tao na hindi nagpapakilala sa akin. So, tumiwalag ako. Naku, yan pong dahilan. Kaya ako napilita pumunta ng Amerika kasi mga panahon na yon, aktivista, laban dun sa diktadura, at galit din sa akin ang mga kaliwa dahil ako'y tumiwalag at kilala ko kung sino sila. Ako po, hindi ako po pwedeng maakusa ng red tagging dahil ako may personal knowledge kung sino talaga yung sumusuporta sa CPP-NPA dahil ako'y naging bahagi ng KM. Hindi po ako nagre-red tagging. Personal knowledge. May personal na kaalaman bilang dating miyembro ng Kabataang Makabayan. At sinasabi ko po sa inyo na yung mga nagpaparada na mga party list, karamihan po sa kanila, personal kong kakilala, nakabahagi po ng National Democratic Front. Ano ba yung National Democratic Front? Yan po yung samahan ng iba't ibang sangay ng lipunan na lahat po ay sumusuporta doon sa armed revolution. Ulitin ko po walang masama na maging miyembro ng CPP. Ang masama, para gumamit ng dahas, patayin ang Pilipino, ang kapwa Pilipino, na karamihan naman ang pinapatay nila ay mga mahihirap din Pilipino. Sino ba yung mga sundalo? Ang mga napapatay naman nila ay mga enlisted men. Wala namang enlisted na mayaman. May mga ilang mayaman na nagiging opisyalis dahil graduate ng PMA, pero wala pong enlisted na mayaman. Lahat po sila mahirap. So sila po yung mga Pilipino, pumapatay ng kapwa Pilipino, mahirap na pumapatay ng kapwa mahirap. So sila po yung unang-una na naninira kay BP Sara. Bakit? Di ba ho, co-chair ng NTF-ELCAC. Ano ba yung NTF-ELCAC? Linalabanan yung propaganda ng CPP-NPA. Sila po'y ine-expose na sila ay mga terorista dahil talaga namang CPP-NPA binansagan na ng hindi lang ng Pilipinas na kundi iba't ibang mga bansa na terorista. Hindi na po talaga armed struggle lang ang CPP-NPA. Meron na po silang bansag na terorista galing po sa EU, galing sa Amerika, hindi lang po sa Pilipinas. Kaya sila nagtatago at ayaw aminin ng kanilang ties
Pero ako bilang minsan na insider, alam ko yan. May personal knowledge po ako. Gaya na may personal knowledge din si dating Presidente Duterte. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, yung mga party list na yan, kaya ang dami-dami nilang dating hanay sa Kongreso kasi ang Davao City, sila ang hinahalal na party list. Dahil binibigyan sila ng boto ni dating Presidente Duterte. Bakit? Kasi may isa doon na naging councilor ng Davao City na talaga namang nakabaon doon sa CPP-NPA at saka doon sa isang party list group. At ang paniniwala naman ni Presidente, dapat suportahin din yung mga tangka ng mga armed groups na maging legitimate. Kasi yun nga yung panimula na ititigil na nila ang armed group. Pero ang nangyari, katagal-tagal na nilang nananalo sa party list, hindi naman nila tinitigil din yung paggamit ng dahas. At kung hindi pa sila talagang mapupulbos na ng gobyerno, hindi pa sila mawawala sa Pilipinas. Kaya nga, ayon sa Guinness Book of World Record, sila na ang pinakamatagal na insurgency sa buong mundo. So number 1, kaliwa na supporters ng CPP-NPA ang nagbabatikos kay Inday Sara Duterte. Doon naman sa Senado, sinong bumabatikos? Siyempre, Risa Ontiveros, sino si Rita Ontiveros. Alam mo, meron kaming common causa niyan. Si Risa Ontiveros, hindi talaga siya CPP-NPA. Nung ako ay sipain ng KM, maraming ibang nasipa pa. At in fact, maraming pinatay ang CPP-NPA doon sa mga tumiwalag sa kanila. Nagkaroon ng purge. Kaya nga po may asosasyon ng mga biktima ng purge, no? Talagang libo-libo pinatay nila. Ito po yung mga dating kadre na tumiwalag. Ngayon, dyan po nabiyak yung kaliwa. Meron tayong reaffirmist, yung mga tumira at nanatili sa CPP-NPA na halos lahat ng mga party list ay sympathizers, no, na makaliwa, at yung mga nag-reject. So, ang mga nag-reject, ang tawag, rejectionist. Diyan naman lumabas yung mga akbayan. So sila, okay naman sila dapat kasi miski sila ay socialist in ideology, sinusumpa nila yung paggamit sa dahas. Pero ako, sympathetic din ako sa kanila dati. Pero nawalan ako ng amor sa kanila nung sumapi naman sila sa partisan politics, sumuporte sila kay Noynoy Aquino. Sa akin, kung ikaw talaga ay isang socialist na naniniwala sa tunay na pagbabago, dapat isumpa mo rin yung traditional na politika. Pero nauna pa sila na maging bahagi nga ng Yellow Army. Kaya medyo na-disillusion din ako sa mga rejectionist. No? Sila pa rin, pumupula sa akin, bakit daw ako nag-Duterte, naging trapo din ako, sino ba nanguna? Di ba nanguna naman sila na sumuporta doon sa mga dilawan? So ako naman, kaya naman ako sumuporta kay dating Presidente Duterte. Tignan mo naman, sinuportahan ni Presidente yung mga makaliwang party list. Bakit? Kasi nga naniniwala siya na baka naman makumbinse yung mga gumagamit ng dahas at pumapatay na itigil na pagpatay nila at sumapi na lang sa parliamentary struggle. So anyway, so yun yung pangalawa, mga rejectionist na dilawan at pinklawan din. Now, hindi naman nakapagtataka na si Risa Ontiveros ay maingay ngayon. Bakit? Magtatakbo yan sa mas mataas na posisyon. Miski alam natin na bago siya naging trustee ng PhilHealth, hindi naman siya nanalo ng senador. Nung pangatlong takbo niya, nung siya yung nakaupong trustee, nanalo siya. O wala akong sinasabi, bahala na kayo mag-conclude kung may kinalaman ba yung pagiging trustee niya ng PhilHealth sa kanyang pagkapanalo. Pero naalala ko, nung kami naghain ng impeachment complaint laban kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, isa sa basehan ng impeachment, yung paggamit ng pondo ng PhilHealth para sa eleksyon dati ni PGMA. Gumamit ba si Risa Ontiveros ng pondo ng PhilHealth para manalo? Kayo na po ang magsagot dyan. Okay? Bahala na kayong humusga. So, CPP-NPA, reaffirmist, rejectionist, dilawan, pinklawan. Sino pa? Well, ito po, maselan. Pero kinakailangan sabihin. Nagkaroon po kasi ng hidwaan talaga sa parte ni Speaker Martin Romualdez at ni VP Sara. Pero sa tingin ko naman, all is well. Kaya lang, hindi natin matatanggi na baka naman may mga supporters si Speaker Romualdez na hindi pa nakakalimutan yung hidwaan na yan. Ako naniniwala ko, walang kinalaman si Speaker Romualdez sa paninira kay VP Sara. Pero hindi mo maalis na baka mayroong mga supporters si Speaker Romualdez na
saling puwersa sa mga supporters na magpumapatay na kapwa Pilipino at ng dilawan at pinklawan. Kasi alam mo sa Pilipinas, yun nga yung konsepto ng koalisyon. So nagkaroon na ng lahat ng koalisyon ng tutol, hindi lang sa administrasyon, kundi sa mga Duterte para patumbahin itong si Sara Duterte. Pero hindi po sila magtatagumpay. Dahil alam ng taong bayan, tutok sa trabaho si VP Sara, kung kinakailangan, sasagot siya. Kasi alam naman niya, yun nangyari sa kasaysayan na si VP Binay, binature, hindi sumagot, na paniwala ang mga taong bayan sa kasinungalingan. So importante naman na sasagot lang si VP Sara. Sa tatlo ang posibleng mga nasa likuran nitong demolition job. Ang kaliwa na pumapatay dahil naniniwala pa rin sa revolusyon, ang mga kaliwa na hindi naniniwala sa revolusyon pero pinklawan at dilawan affiliated, at ilang mga supporters. Pero excluding the speaker doon sa hidwaan ng Speaker Romualdez at ni VP Sara na nakikipagsanib puwersa dito sa mga ibang nais na siraan talaga si VP Sara. Agree ba kayo or disagree? Tingnan natin ang sabi ng mga texters. Kenneth Morales, Harry Roque, for good and political will governance. Maraming salamat po, Kenneth. Sino pa? Si Aaron Benedicto. Good afternoon, Attorney Spokes Harry Roque, watching here in Moscow, Russia. God bless. Ay, ano nga pala ha, meron ako mga bagong kaibigan dito sa Tokyo. So, shout out. Si Wina Panabe, Esperanza Oyamada, at si Luisa. Maraming salamat sa iyo, Wina Panabe, Esperanza Oyamada, at Luisa. At saka siyempre, si Anthony, yung aming kasama na mag-ikot dito sa Tokyo. Okay, sino pang ating texters? Junel Mercado, attorney, maingay lang naman yung mga makaliwa at mga dilawan. Oo nga, wala naman naniniwala sa kanila. Okay? Tapos, Bravo Timonia, si Risa, ala Aka PhilHealth Queen, Hontivirus, virus, lang ay palaging kumo-question sa trabaho ni VP Sara. Siyempre, politika po yan. Nais niya atang tumakbo rin ng presidente, no? Bayobo, Michael Bryan, tama ka dyan, sir. Maraming salamat.